nahihiya sa sarili mo now that this book is already in public, 'di ba? Mabuti na lang kamo, mabuti na lang. At yung libro, paano kaya nila gagawin to? Kasi paano kung nakalimbag na sila ng 10 milyong kopya o ilang kopya na milyon-milyon? O halagang 10 milyon? Tapos ang nakalagay dito nabagbag. Arupa. Diba, Cora Vidal? Oh, paano nila yung gagawa ng paraan, mga ka-GP? Nakakahiya. Oy, Didiles, pasok daw kayo. Pasok daw kayo dito, yung mga lumang tao. Ay, sorry, nandito pa si Ozeliza Moises. Hindi po siya yung Moises na inaaway natin. Di ba? Mga kababayan, tapos inilalaban mo 10 milyon. Ito namang mga uto-uto sa Senado, di ba pumayag sila? Hindi totoo, pumayag sila eh. Pumayag po sila. Ito, panoorin ninyo ha. Bago tayo mapunta doon sa papakita ko lang sa inyo. Wait lang. Pumayag sila na aprubahan yung budget nitong si BP Sara at maglimbag po ng halagang 10 milyon na libro. Wait lang, kukunin ko lang. Hugutin ko lang. Hugutin ko lang ha. Meron dito yun eh. Ito oh. Pakita ko sa inyo. Langhiya to. Oh. Buong bansa ng ulanin. Heavy to intense para sa atin. Ito yung balita niyang kahapon, mga ka-GP. Papakita ko lang maigi sa inyo na pinayagan nila ang hindi man lang inusisa, di ba? Oh, ang hirap nito ha, mga kababayan, kahiya tayo dito. Oh. Ayan. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagkainitan sa hearing ng Senado para sa budget ng Office of the Vice President nang imungkahing ilaan na lang sa mga ahensya ng gobyerno ang pondo para sa programa nito kung pareho lang sa iba. Sagot ng bise na pupolitika raw kasi ang budget. Ito rin ang tawag niya sa hearing nang tanungin tungkol sa kanyang libro. Nagagastusan ng gobyerno ng 10 milyong piso. Natanong din ng bise tungkol sa umunoy nilulutong impeachment complaint laban sa kanya at giit niya, hindi siya natatakot. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa mahigit 2 bilyong pisong 2025 Panoorin proposed natin budget to, ng Office of the Vice President, may ilang mga naging tanong si Senador Risa Hontiveros kay Vice President Sara Duterte. Ikukonsidera raw ba ng OVP na ilagay na lang sa line agencies ang pondo para sa mga proyekto ng OVP, mayroon din ang mga ibang ahensya tulad ng medical, financial at education assistance. Para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa. Sabi ng bise, sa karanasan daw niya kapag nakasalalay sa ibang ahensya, napupolitika raw ang kanilang budget. Kapag meron po kaming Teka lang, may sasagutin lang ako dito. Daily. Hindi ko alam kung paano basa ng pangalan mo. Daeli o Daeng? Okay, sabi niya, as if mahilig magbasa ng libro karamihan sa mga bata. Mas gugustuhin pa nila mag-ML kaysa magbasa ng propaganda. Ngayon, mga kababayan, sorry Daily hindi ko alam kung ano yung punto mo dito. Pero as my understanding dito, mga kababayan, it doesn't matter kung mahilig ang mga bata maglaro ng ML. But the thing is, mahilig na nga sila maglaro ng ML, tapos magbibigay tayo ng libro. Yung libro, mali-mali pa, mga kababayan. So paano pa natin sila matuturuan ng maayos neto kung yung ililimbag nating libro,
doon palang mali na. Anong klase yan? Di ba? Oh, hindi ba nahihiya yung mga gumawa niyan? 10 milyon ang hinihingi sa 6 na pages. Tapos mali-mali ang laman. Tapos ninakaw pala. Maliwanag yan. Oh, mamaya. Tatalakayin ko yan. nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD. Kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Pero nagkainitan ng dalawa nang tanungin ni Hontiveros ang tungkol sa nilalaman ng children's book na sinulat ng bise at gagastusan ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga batang estudyante. 10 Madam Chair. milyon. 10 milyon. This is an example of politicizing. Ayan kasi inuuna mo yung politicizing eh. Inuuna nyo yung politicizing bago ninyo tingnan, suriing mabuti. Nasaan ba yung mga mata nyo? Nandun sa pera. Mga gunggong. The budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Teka. Mga kababayan, Ninyo Neri, eto banggitin ko po yung pangalan nyo. Huwag po kayong magmumura dito ha. Kung nabubuisit po kayo sa tawa-tawa background ko, pwede po kayong umalis. Wala pong problema. Kasi ito po, protection ko po ito sa copyright. Protection ko rin to sa strike. Sana naman po maunawaan ninyo. Pero kung di po kayo marunong umintindi, okay lang po. Walang problema. Pero wag naman kayo magmura. Diba? Bubuisitin ko po kayo lalo. Oh. Kasi ito, ilang beses na po ako na-strike, ilang beses na po na-terminate ang channel ko. Papayag pa ba ako na ma-terminate ulit ang channel ko? Sorry to say, mga kababayan, di bali ng yung channel ko safe. Kung isa lang naman po ang mawawala, okay lang po sa akin yun. Di ba? Pag-unawa lang po ang inihingi ko. Ha? Nako naman, huwag masyadong seryoso. Pag masyadong seryoso, madadali ang buhay nyo. Kaya nga may tawa-tawa dito. Dahil kailangan chill lang po tayo. Gusto nyo bang mauna sa mundo? Ha? Hindi naman siguro didilis yon, mga kababayan. Kaya lang, he was annoyed doon sa tawa-tawa natin. Okay, sorry po. Pero hindi ko po pwedeng alisin yon. I can only adjust to a minimal. Pero hindi ko po pwedeng tanggalin. That is my protection. Kumbaga, mga kababayan, pulis po yun. Yung tawa-tawa na yan, pulis. Ha? Pulis yan. Yan ang tagasagot sa copyright strike ko at doon sa aking tawag dito, copyright tapos strike. Ha? Pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo pinapagalitan kasi ayaw ko pong mawala itong channel na to. Maraming nagmamahal dito at maraming tumatawa, 'di ba? Maraming nakakaalis ng problema dito sa channel na ito. Kaya po sila nanonood. Huwag niyo naman pong paalisin. Sige kayo, tutukan kayo ng pulis. Diba? Hindi, okay lang po yan. Siguro, nainis lang siya sa tawa-tawa natin, mga kababayan. O, diba? Gusto Tejada, yes, that is your brand, tawa-tawa. Kaya nga po, nakita nyo naman kahit seryoso yung usapan, nagpapatawa ako dito eh. Tapos aalisin nyo pa yung tawa-tawa. Gusto nyo ba, mga kababayan? O sige, tanungin ko kayo. Gusto nyo ba seryoso tayo? Type 1. Type 2, sa gusto ng tumatawa kayo, maganda ang araw ninyo.
Ayusin yung sagot nyo. Ayusin yung sagot nyo. Sige. Ayusin yung sagot nyo. Sumagot kayo. Pag di kayo sumagot, sige kayo. Ay, wala naman sumasagot. Puro tawa to mga to. O type to. O to. O to. Diba? O. Sabi ko sa inyo eh. Alam nyo, yung mga taong ayaw tumawa, madaling yan tatanda. Ha? Kahit seryoso yung usapan dito, kailangan chill lang tayo mga kababayan. Huwag po kayo mainis kasi ayaw, pag etong channel na to nawala, kayo din mawawalan. Diba? Oh, sabi ni Melchor, gamot daw sa dengue yung tawa-tawa. Oh, pag tatawa kayo ng tatawa, babata kayo. Magiging kamukha nyo kami ni Banat Boy. Di ba, Kambal? Oh, ayan. Oh, tuloy na natin. Wala nang magmumura ha. Huwag nyo ako magmumurahin kasi gwapo pa naman yung host nyo. Joke lang. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Naungkat pa ang minsang paghingi raw ni Hontiveros ng tulong kay VP Sara nung mayor pa siya ng Davao noong 2016. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. Dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Dito na umawat si Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe. Natanong ang VP tungkol sa kanyang security. Ano na bang status? Ilan ang tinanggal na security? It was a targeted list. It was a political move. It was political harassment. Sa huli, pasado sa komite ang Ayan o, mga kababayan, nakakainis. Sa huli daw pa na pasado sa committee. Anong klase yan, mga kababayan? Diyos mio, marimar naman ang mga senador na to, oy. Hindi nyo man lang tiningnan yung libro. 10 milyon ang pakakawalan tapos nabagbag. Umbagin ko kaya kayo. Diba? Para kayong si Robin eh. Animal. Mga kababayan, nakakainis. Oh, ulitin ko. Dito na umawat si Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe. Natanong ang VP tungkol sa kanyang security. Ano na bang status? Ilan ang tinanggal na security? It was a targeted list. It was a political move. It was political harassment. Sa huli, pasado sa komite ang hinihiling ng 2.037 billion na budget ng OVP. Pero bago Tanginang yan, oh. Pinasa mga kababayan. Hindi man lang binawasan, bawasan yun ng 10 milyon. Oh, eto pa. May ginawa pa pala si Sara dun sa huli. Mga kababayan, ang inis pa. matapos ang pagdinig, naghirit pa ulit ang bise. We would like to thank all the honorable members of the Senate for doing your work here in the Senate of the Philippines, except, joke lang ma'am. Lolo, talagang batang-bata eh, no? Mga kababayan, pinasalamatan lahat except daw kay Senator Riza. Ulol, gago. Kung hindi dahil kay Senator Riza, hindi naging masaya yung Senate. Diba? Sabi ni Romeo, mas hawig